share ko naman sa inyo ay isang device na makakatulong sa inyo para maiwasan yung mga aksidenteng sira at the same time ay maaksidente kayo, no? Ito yung tinatawag na bleeder. Yan. Ibig sabihin yung sa Tagalog, yung pagtanggal ng mga natitira pang voltahe, no? Mostly ginagamit sa mga gagamitin to sa mga namimit namin mga technician sa mga power amplifier. Yung mga bleeder, yung iba wala. Kaya yung iba madali nasisira yung amplifier nila dahil walang mga bleeder yung amplifier nila, no? Na kapag pinatay nila yung amplifier, may voltahe pa rin, kunti-kunting namamatay naman siya. Hindi dapat ganun, no? Tapos yung iba pagka nag-charge ng capacitor katulad dito ay 100,000 microfarad, 100 volts, malakas ang kargada nito, mabagal din siyang mag-discharge ng kuryente. Kaya ang problema nito, pagka medyo nahipo mo, masashock ka, makukuryente ka, minsan sumasabit yung sa mga device, nasisira yung mga ibang device, o kaya ang ginagawa ng iba para mawala ang discharge ay sinushort na gano'n. Gumagawa sila ng sinushort nila. Ang totoo nun, mali yung gano'n, hindi dapat, no? Biski yung pangkarga ng baterya, no? Pag kinakargahan yun, tapos tatanggalin mo na yung clip sa may baterya ng sasakyan, yung clip nun, meron pang kargang voltahe yun. So, ang ginagawa nila, sinushort nila yun para mawala yung natitira pang voltahe, no? Sinushort, malakas ang spark nun. Sa totoo lang na mali yung ginagawa ng iba technician na gano'n namin. Kung hindi pa nila alam itong mga ganito, sinishare ko ito para sa inyo. Napakasimple lang nitong gumawa nito. Kahit malaking voltahe nito, kayang i-discharge. Kung nagmamadali kang mag-discharge, kung hindi ka nagmamadali, ito yung kailangan mo, no? Ito, may neon sa rito, neon bulb, tapos sa loob yan, may resistor, tapos mayroon isang push button yan. Kung nagmamadali ka, pupush mo lang to, yan, push. I-clip mo to dun sa isang equipment na gusto mong i-discharge. Kunyari, i-discharge mo yung charger ng baterya, no? Na tinanggal mo na doon sa baterya, siyempre, tatanggalin mo muna yan. Pagka tinanggal mo yun, meron pang ibang karga. Merong ibang design naman na may mga bleeder na sa loob kasi yun. Meron yung iba, mga lumang modelo, meron pa rin. Kaya pagka pinagdikit mo yung dalawang clip ng baterya ng sasakyan, lakas ng spark na gano'n. Nasa totoo na hindi dapat gawin gano'n. Tapos yung mga ganito capacitor na ginagamit sa amplifier na 10,000 microfarad, 100 volts, yung ginagawa nila dyan, sinusort nila gano'n. Minsan, nagre-repair sila ng amplifier na meron pa palang karga yung maraming capacitor doon sa loob ng amplifier, na accidental nila na nahihipo o kaya nasasagi ng ibang pyesa, tapos malaking voltahe kasi sa mga amplifier meron pang 150 volts DC, nasa shock ka nun. Diba doon sumasabit yung ibang equipment, pati ibang pyesa na dadamay. Para maiwasan yung gano'n, nire-recommend ko sa inyo na gumawa kayo ng ganito. Napakasimple, pwede nyo i-discharge kahit ano, no? Ang requirements lang, no? Yung alligator clip, kahit anong alligator, no? Mas maganda, paganda nyo pa yung alligator ito, tamit mo alligator clip, kapirasong lambre, yan. Tapos push button switch, no? Tapos saka yung neon, no? Neon na pagka neon na maliliit, malakas ang liwanag niya, pero may tendency kasi na pagka malalaking voltahe ang dini-discharge nyo, napupundi yung neon, kaya medyo nilakihan ko na yung neon, no? Pwede yung mga neon sa starter ng ilaw, mga sinalumang ilaw natin na may ballast type, tapos may starter, yung kunin nyo yung mga neon na yun, medyo mayroong malalaki doon, mayroong maliliit, mamili kayo. Ang sasuggest ko sa inyo, malaki na kunin nyo katulad dito, malaki ko, no? Ngayon, gagawa tayo ng sample, pakita ko sa inyo ito, no? Ikakargahan natin to, tapos i-discharge natin, gagamitin natin ng bleeder na to, no? Ang tawag kasi dito bleeder, no? Okay, umpisa na natin. Kung makikita nyo itong pangkarga natin, no? Yung capacitor charge kasi ito, yan, capacitor charge siya. Kakargahan natin itong capacitor nito na nagtatrabaho siya ng 100 volts, 10,000 microfarad, no? So pagka inon natin to, ang output nito dito is 250 volts o 277 pa sila. So ikakabit mo ngayon natin itong positive, no? Positive ng capacitor, negative ng capacitor, yun yung taro. Yan, naka-charge na siya. Ito yung positive natin, negative. For example lang to, nakakargahan natin para ma-demonstrate ko sa inyo kung anong trabaho itong bleeder na to, no? So ito nga, i-demonstrate ko na sa inyo. Meron lang siyang neon, meron siyang
push button switch, no? Sa loob niya may resistors ang 350 ohms, no? Tapos kapirasong ilang, tapos alligator na. Yung kalahati ng alligator na ando na sa negative. Pero mamaya na natin i-short yung i-jump yung positive dito pagkatapos ng makargahan. So kakargahan lang natin itong capacitor to ng less than 100 volt. Kasi pagka kinargahan natin ng more than 100 volt, eh, siyempre alam naman nating mga technician na kapag ang capacitor is nag-over sa working voltage ng capacitor, no? Yung ginagawa, pumuputok, umuusok yan, lumolobo, ganyan. Kaya hindi natin siya pwedeng kargahan ng mas higit pa sa 100 volts. So kung bubuksan natin yan, ang ano niyan, tanggalin muna natin. Ilagay na rin natin. Dito na lang tayo magtanggal sa kabila. Yan, tanggalin ko muna yung isa. Yan, yun natin. So andyan na, 261 volt DC. Ayan, titingnan nyo. Yan ang pangkarga natin dito sa may capacitor. Kakargahan natin siya na ang working voltage niya is 100 volt. Hindi dapat tayong mag-over ng 100 volt kasi sasabog yung capacitor. So yung charging natin, no? Charge capacitor natin is 261 volts na, no? Pero ang totoo nun, actually pag matagal pa yan, nagiging 270 plus. So ilalagay na natin, no? Sa-jump na natin. Kakargahan na yan. Yan, nalalaman mo ngayon natin na nagkakarga na yung capacitor. 13 volts, 14 volts, 15 volts yan. Yan, nagkakarga na siya. Inulit ko sa inyo na hindi natin pwede siyang kargahan ng may higit sa 100 volt. Asakop yung capacitor. Yan. 26 volts na siya, no? Tayo lang natin. Tapos yung meter natin na isa, yung nakakabit na nga ito. Tapos yung isa pa, hindi pa nakakabit, no? Tapos ito yung bleeder, titingnan natin, no? Sa 40, ano na siya, 41 volts. Na yung capacitor natin, nasa 76 volts na siya, no? 77, tumataas yan. Eh, ang primary na supply natin is 260 plus. Sabi ko nga sa inyo, itong equipment na to ay nagkakarga siya ng 277 volts. Hindi natin siya pwedeng kargahan ng 100 volts, no? O may higit pa sa 100 volts. Ang ordinary nangyayari yan, sumasabog, no? So ayan, naka-ready na rin yung bleeder natin. Malalaman ninyo na kapag pinus natin yung push button ay madi-discharge ng mabilis yung voltahe. Yan. Para makita nyo, no? Ngayon nagkakarga pa siya, nakakit. Yung clip ng bleeder natin na isa, hindi pa natin sinushort, no? Ngayon, nagkakarga pa ito po sa capacitor. Ayan na, 92 pa. Abuti lang natin na kahit mga 100, ganyan. Pero iwasan na natin ng mag 100. Ayan, 93. No? So, patayin na natin. Hanggang 93 volts lang tayo. Papatayin ko na. Ayan. Tapos, i-bleed na natin. Kakabit ko itong yung bleeder. Yung kinabit ko yung bleeder, yan, nakakabit na. No? Yan, may ilaw na siya. May kargado. Yung capacitor natin, may kargang 86 volts. No? Nakailaw yung neon natin na yan. Ngayon, kung pipindutin ko yung push button doon sa kabila, no, ay madi-discharge na yung voltahe nito. Mawawala na yung voltahe rito sa may capacitor. Yan ang advantage ng bleeder. No? Pero kung gusto nyo i-bleed ng dahan-dahan, ganyan, matagal nga lang. Ito nyo. Matagal ma-discharge siya. May 84 volts, 83 volts. Ganyan. Pero kung nagmamadali kayo, ay pipindutin nyo na yung push button doon sa likod. May push button dito. Pipindutin ko na, tingnan nyo yung ilaw sa kayong voltahe. Mawawala yan. Magiging zero. Pag pindot nyo ng push button, within 10 seconds, bilang na kayo ng 10 seconds, tapos totally millivolts na ang lalabas. Hindi na volts. No? Pindutin ko na, 1, 2, 3. Yan, nawala na yung ilaw, di ba? Tapos nakikita nyo yung voltahe, bumababa. Yan, 19, 18, 17, 15, 13, 12. Yan, 7, 6. Yan, hanggang saging millivolts na lang siya. 3 volts, 2 volts, no? 1 volts. Yan. Tuloy pa natin. Yan. Tuloy ko lang ang pindot. Yan. Yan. Ayan na. Millivolts na. So at least hindi na delikado. Pag gumagawa kayo ng amplifier, hindi na delikado. No? Hindi delikado na sumabit yung capacitor o kaya yung anumang equipment na nagkakarga, charger na meron pang voltahe na pwede gusto nyong i-bleed o discharge. Itong gagamitin nyo yung bleeder na sinabi ko sa inyo. So, tanggalin natin bleeder. No? Nagalaw itong uli natin, i-charge uli natin. Charge uli natin capacitor. Isa pang test. Ayan. Ayan. Yung dalawang clip ng bleeder, i-clip yan dito. Pero yung isa hindi ko muna kinaano kasi hindi pa naman natin di-discharge. Ngayon, yung charger, yun nandito na. I-on ko ulit para magkarga. Ayan. Ayan, nagkakarga siya, no?
10 volts, 11 volts, yan. Medyo matagal nga lang kayo maghihintay. Medyo hintay-hintay lang, no? Ngayon na, mataas na siya, 18. Yan, tumataas siya. Sa susunod, explain ko naman sa inyo to kung anong gamit ito. Yan ang pang-testing ng capacitor na pagka pinagkakarga mo, dapat magkarga yung capacitor. Kahit naman bumabasa sa mga tester na ganito, yung mga microfarad na tester, no? Capacitor, capacitance meter. Kahit nagbumabasa ng maayos siya, pero hindi naman siya nagkakarga, wala din. Kaya kailangan niya nitong ganitong capacitor charger, no? Kakargahan niya, at pag nagkarga, makikita mo yung voltahe doon. Pag mula kayo nakita ang voltahe na nangyayari, ibig sabihin, sira yung capacitor. Kahit pa maganda pa ang reading dito sa capacitor tester na yan, kapag wala kayong ganito, capacitor charge tester na to, na kakargahan ng capacitor, wala rin. Pero at least ito yung ginawa ko niya, kita mo niyo, nagkakarga siya, no? 62 volts, malaki na, no? Ito, working voltage ng capacitor ito is 100 volts, 10,000 microfarad. 10,000 nga ba? O tama, apat na 0. 10,000 microfarad. Yun na, lapit na. 72 volts, no? Pabuti natin ng mga 90 volts. Hindi naman niya makaya pasabugin pa. Wala pang over ng 100. Ayan. Sana magustuhan ninyo itong share ko sa inyo para makagawa rin kayo, no? Para dagdag instrument sa inyo. Kung isang technician ka o estudyante ka o nag-aaral ka pala ng electronics, kailangan mo to. Kasi minsan may mga technician nag-a-assemble ng amplifier o nagmagawa ng amplifier, hindi nila alam na may charge pa yung capacitor. So sumasabit sila ron kasi kaya sila na-aksidente, nakukuryente sila. Para maiwasan ng kuryente ay ganyan. Ito ino-offer ko sa inyo itong bleeder na to. Yan ang bleeder na yan. So kakabitan natin yung bleeder, no? Papatayin ko muna. Nakikita tayo. Patayin na natin. Nang pinatay ko na. No? Tapos kakabit ko na itong ano. Yan. Naikabit na. Yan. Yung ilaw, tingnan, lakas, oh. Lakas ng ilaw, di ba? So, pipindutin ko yung push button ng bleeder na yan para ma-discharge kagad yung voltahe. Tingnan nyo yung voltahe sa kanyang ilaw. Na? Ito pala, dito pala. Push button, no? 87 volts. Mawawala kagad yan pag pinindot ko yan. Pag pindot nyo ng push button, mag-count lang kayo ng mga 10 seconds para perfect, wala ng voltahe yung capacitor. Yan. Yun, wala na, di ba? Ayan, bumabagsak na yung voltahe. Kinakain ng bleeder yung voltahe. Napupunta kasi yun sa ilaw, saka doon sa may resistor, doon sa neon, yung voltahe, napupunta rin sa resistor sa kasi kinakain niya, hanggang sa nawawala na yung voltahe. Yan na, 2 volts, 1 point something, ayan na. Ayan. Tuloy pa rin ang pindot ko doon sa push button. Ayan. Ayan, millivolts na, 0.6, 0.5, at least, safety na, no? Kahit hawak-hawakan mo na yan, hindi ka na makukuryente. Yan. Nahawakan ko, hindi ka na makukuryente kasi millivolts na yung capacitor, wala nang karga. So, gano'n lang mga ka-technician, mga ka-electronics natin yan, para may share ko naman sa inyo, no? Ito, tanggalin na natin. Share ko nga pala sa inyo yung diagram nga pala. Hindi ko pang makakalimutan yung diagram. So, ito lang yung diagram. Yan. Ito yung neon. Ito yung neon. Tapos resistor. Bari nakaparallel lang ng neon doon sa may resistor. Yan. Tapos doon sa lambre na alligator clip. Yan ang i-clip nyo sa doon sa may Yan. Itong dalawang alligator clip na to. Ito yung i-clip nyo doon sa may power supply ng ng power supply ng amplifier, kung ano man mga equipment na mayroon DC, no. Tapos sa loob niyan, ito yan, may push button. Yun ang push button na nilagay ko, ayan. Push button. Tapos yung neon, yan. Kaya yan ang kabuuan yan. Yan ang naging kabuuan yan. No? Titignan nyo, yan ang naging kabuuan yan. Ulitin ko na, neon, nakaparallel din yung isang resistor doon na 350 ohms. Tapos putulin nyo lang yung isa, lagay nyo yung push button doon, no. Yun ang push button, no. Nilagay ko, yan ang push button. So, gano'n lang, napakadali mga ka-technician. I hope na nagustuhan itong sinito sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid.